Sa bulubundukin ng Kibungan Benguet may isang trail na tahimik lang pero paulit-ulit na binabalikan. The Mighty Gates of Takadang. 4 na gate ang kailangan tahakin. Bawat isa may sariling hamon, mabato, matarik, madulas at maputik. Hindi to basta ride lang. Kailangan dito diskarte, tiyaga at konting tapang. Pero sa kabila ng hirap at delikadong daan, bakit nga ba patuloy itong dinadayo ng mga riders? Ano nga kaya ang hiwaga na nakakubli sa Takadang? Sa biyahe na to, susubukan naming tapusin ang 4 na gate at sa gitna ng trail, maghahanap din kami ng isang raw spot, tahimik, malayo sa ingay kung saan kami pwede mag-camp at magpahinga. Ito ang isang simpleng dokumentaryo ng paghahanap ng sagot at ng dahilan kung bakit may mga lugar na kahit mahirap puntahan, pilit pa ring binabalik-balikan. Sa mapagpalang umaga mga biyahero mula dito sa Kibungan, Benguet. At dito tayo natulog sa bahay nila Kuya Corazon. Kasama natin yung ating mga tropa, Clyde, Jason, Aris, at mamaya susunod si... Anong pangalan nun, pre? Di ba? Mamaya susunod si Maki dito sa spot natin. Bali, 5 kami na pupunta doon sa gate ng Takadang gates kasi marami. Bali, 4 na gates ang meron dito sa Takadang. At lahat yon ay pupuntahan natin. And hopefully, mabot natin hanggang doon sa pinaka last gate, hanggang doon sa may school. Yun yung palatandaan na naabot mo na yung barangay ng Takadang. Yung school. And tingnan natin kung matatagos natin. Kasi medyo nag-ulan-ulan kahapon. Kaya medyo madulas yung daan. Pero sabi nila, mas maganda daw yung basa yung daan kaysa sa tuyo. Kasi mas madulas daw yung tuyo. Sa Baguio kami nagkita-kita ng mga kasama natin ngayon. Yung iba galing pang Manila at sinadya talagang Takadang para maranasan ng trail na to. Habang bumabiyahe, sunod-sunod agad ang gandang sumalubong sa amin. Mga bundok, ulap at kalsadang parang papasok ka talaga sa adventure. Pero hindi rin kami nakaligtas sa ulan. Hapon na nang marating namin ang kampo ni Kuya Corazon malapit sa unang gate ng Takadang. First gate. Buhay pa ba kayo, pre? Okay na to. Okay na? Balik na tayo, pre. Inabutan na kami ng dilim matapos mag-setup ng mga shelter namin. Sakto namang dumating si Kuya Corazon, kaibigan nating lokal at may-ari ng spot na tutuluyan namin ngayong gabi. Nagpaalam kami sa kanya at tinalok niya pa kami na sa bahay na lang muna tumuloy. Pagkatapos noon, naganda kami ng hapunan at sabay-sabay kumain bago magpahinga. Dahil kinabukasan, haharapin na namin ang tunay na adventure ng Takadang. Kape tayo, may pinainit na kape or ginawang kape si Kuya Corazon. Bali, dito na rin tayo magba-breakfast ngayon. At ito yung magiging starting point natin para sa ating Takadang ride. Anong mga expect natin sa ruta? Dahil umulan, medyo mas umokay siya. Dati kasi nung mga ilang balik ko, puro loose gravel. Expect mo na unexpected yung magiging route dahil pabago-bago talaga siya. So yung dinaanan ko dati, maaaring di na siya yung same na condition na dadaanan natin ngayon. Marami ka na bang nasubukang trail na kagaya nito? Marami na pero hindi siguro ganito kahaba. Medyo 2 kilometers siguro pinakamalayo or 3. ADV din yung gamit mo? ADV, minsan yung PG1. Gamit nga pala natin sa camping adventure na to ang cat tent. First time ko ito masubukan sa outdoors at ibang-iba talaga siya kumpara sa mga traditional tent na gamit natin dati. At dahil nakaangat sa lupa, hindi mo masyadong ramdam yung lamig at basa ng ground. Sakto para sa maulan at malamig na gabi dito sa Takadang. First time mo ba, pre, magka-camp ng ganito? Oh. First time mo rin sa cat tent? Ay, di. Content. First time ko mag-content. Tapos first time mo rin sa ganitong malamig? Hindi.
Hindi naman. Ano na ako eh. Tofu, mas malamig. Oo, yun. Malamig talaga doon. So, kaya pala. Yung gamit mo sa tofu, tent lang? 10 ground. Hmm. Kaya ramdam ko yung lamig din. Grabe. Yung lamig din gagaling sa ilalim mo. Oo. Grabe yun, parang umiikot lang sa tent mo yung lamig. Oo, sobrang lamig talaga. Dami. Tre, Ano ba? paano mo na-discover yung cat tent? Ano kasi yan? Nung mga nakaraang mga camping ko, napapansin ko na tuwing gigising ako sa umaga, inuubo ako Hmm. kasi sa grounds nga lang tayo nakahiga. Oo. Tapos, dumaan lang sa feed ko yung ads ng cat tent. Sabi ko, oo nga parang mas maganda na hindi ka naka-direct contact sa ground kapag natutulog. Hmm. Tapos yun, umorder ako. Tapos ginamit ko. Ang sarap pala. Kaya nagkaroon ako ng idea na what if ipa-experience sa ibang mga mahilig mag-camping. Kaya nabuo yung Cotentero. Oo. Yun yung main goal ko doon. Na ma-experience kung hindi man lahat o karamihan, siguro na lang, yun na lang, ng mga mahilig mag-camping. Especially yung raw camping. Kasi sa raw camping, hindi ka pwedeng mapili eh. So, kailangan ikaw na lang mag-adjust ng shelter na strike anywhere. Kaya, content. Ito naman yung kagandahan sa cat tent kasi napaka-organized ng gamit mo. Pwede ka maglagay ng gamit sa ilalim. Tapos, kapag umaga naman, pwede mo siyang gawing upuan. Tapos nandyan lang yung gamit mo, pwede mo lang makuha. Compared sa tent, yuyuko ka pa, punta ka pa sa loob para makita yung mga gamit mo. Ito, napakalaki ng kanyang pintuan, lalo pa pag 2 doors. Pero ganda na nito. Napaka-komportable ng tulog ko nung meron tayong eggshell mattress tsaka sleeping bag. Hindi tayo masyadong nilamig kagabi. Yun lang, setup natin. Tapos elevated na siya in case na umulan, may umagos na tubig sa ilalim, hindi ka mababasa. Para ka lang nasa loob ng capsule. Yun o. Ganda. Tapos itong view natin, ito yung binabalik-balikan ng mga riders dito. Itong mga Rocky Mountains. Makikita nyo yan hanggang doon sa pupuntahan natin mamaya. Maraming mga Rocky Mountains. Nasa 15 degrees yung lamig kagabi. 15 ba yun, pre? 15 degrees, no? Ito nga pala yung ating lutuan. Hindi sa atin to pre. Hindi pa sa atin. Kaya ko sa Sisiga na si Clyde ng aming kape. Ito yung saling. Tagal ko hindi nakakita ng saling. Tignan mo, mabilis siya mag-apoy. Dahil sa resin niya. See? Sabi nila pre, may gas daw. Oo. Oh, gas yan. Salang lang yan, pre. Oh, yan. Yan yung fat wood in English. Sa mga pines yun, di ba? Oo. Ito yung kanila, camp ni Kuya Corazon. Pinapatulog niya kami dito sa kanya, higa niya. Pero, syempre, meron tayong cat tent, pre. Matapos namin makapagluto ng almusal, sabay-sabay ulit kaming kumain kasama sila Kuya Corazon at ang apo niya. Kailangan ng heavy meal dahil mahaba at mabigat ang trail na tatahakin namin. Pagkatapos noon, nag-pack up na rin kami at nagpaalam kay Kuya Corazon bago tuluyang simulan ang adventure papasok ng Takadang. Alright, so mula dito kina Kuya Corazon, actually malapit lang to sa unang biyak at dediretso naman tayo sa second na biyak dito sa may Takadang. At ang pinaka last stop natin yung school, so tingnan natin kung anong oras tayo makakarating doon. Tapos maghanap tayo ng camping spot malapit sa third na biyak or sa fourth na biyak kasi mag-overnight pa tayo ng pangalawang beses. So this is our day 2 sa Kibungan at let's go. Kuya Corazon, thank you po. Ezekiel! Bye-bye! Let's go, let's go. Kapag boss na rin tayo ng hangin. Tara pre! Ating kasama na ka-ADV din, si Aris. The adventure begins. Good luck sa atin. Right?
Mahirap lang dito kapag may kasalubong ka kasi kuwan dito one way lang or one lane lang. So kailangan talagang tumabi. Lalo yung mga pababa kasi sila dapat mag-giveaway dahil nakabuelo na yung paakyat. Usually ganun naman talaga. Kaya kailangan nilang gumilid. Buti na lang may mga ganito na off-road, na mga rough road na may space naman para paggilidan. Tsaka sanay na rin yung mga tao dito. Alright, let's go. Mamotor na naman tayo ngayon. At hopefully walang maging aberya sa aming lahat at makapag successful na tagos tayo sa Takadang. Bless sana tong ride namin at panatiling kami ligtas hanggang sa makauwi kami sa kanya-kanya naming bahay syempre. Let's go guys! 3 ADVs, 1 Enduro and 1 NMAX. Ito yung second time natin na magtatakadang. Yung first attempt natin hanggang second gate lang tayo. Pero ngayon, subukan natin hanggang sa pinaka pang-apat. Ayan, pag may kasalubong dito. Marami nang naka-scooter dito na nakatagos. Talagang kailangan mo lang lakasan yung loob mo. And syempre, alalay sa motor, tamang kondisyon ng motor para walang maging aberya. All stock tong gamit natin. Hindi pa tayo nagpalit ng bola nito, ng panggilid. Hindi pa rin tayo nagpakalkal, kaya susubukan natin yung power nito sa third at saka fourth gate. Kasi second gate na try naman na natin dati at kayang-kaya namang umakyat. Nag-start tayo at 10 mga alas 10 tayo nag-start mula doon kina Kuya Corson. So tingnan natin kung anong oras tayo makakarating dun sa school. Dito pa lang sa una, medyo mami na yung clutch lining. Nagpatuloy kami sa paglalakbay at bago pa man namin marating ang second gate ng Takadang, may tanawin agad na nagpatigil sa amin. Tahimik lang kami habang pinagmamasdan ang paligid, mga bundok, ulap at daang parang walang katapusan. Sinulit muna namin ang sandaling yon. Sa hirap ng trail dito, parang bawat magandang tanawin ay reward sa bawat pagod na dadaanan namin. Diretso na tayo doon sa second gate. Malapit na tayo. Sisimula na dito yung mga off-road na tapos na yung kalsada. Medyo banayad pa dito, mamaya medyo lalaki-laki na yung mga bato na yan. Mahirap lang pag may ruts, lalo kapag paahon. Kailangan mo iwasan kasi hindi naman ganun kataas yung ground clearance ng ATV. Oh, ganda pa! Wow! Kahit di na to yung first time ko dito, nagagandahan pa rin ako dito sa tanawin. Maganda naman talaga siya. Isa rin yun sa mga dahilan kaya binabalik-balikan ng mga riders at saka ng mga ibang naka 4x4. Kaya rin to 4x2. Sedan ang hindi ko alam, mukhang hindi kakayanin ng sedan to. May mga part na malalalim Yes sir. Woo! Ito na yung pinaka yung medyo mahirap na ahon sa second gate.
Kasi tuloy-tuloy na ahon na to. Lapit na tayo. May mga community naman dito sa part na to. Ayan na yung ahon, no. Aahon tayo dito, ahon doon, ahon doon. Yun yung second gate yung natatanaw natin na yan. Ahon na tayo, guys. Woo! Unang ahon. Yan, no, medyo malalalim yung iba. Basta tayo. Hindi pa pala yung unang ahon yun. Hindi pa pala yun yung ahon. Lapit na kami sa ahon pa second gate. Hindi lang siya masyadong halata sa camera na talagang ahon siya. Pero ayan, ito na, ahon na tayo dito. Andun yung second gate, ayun, dun, no. Ahon na to. Shit. Alam mo, tumatalbog tayo. Malalaki yung bato. Naka-off yung traction control natin ito. Pero siguradong makaakyat tayo. Mahirap talaga to. Lalo't loaded tayo. Ito na yung ahon. Malalaki yung bato. Kailangan natin kayanin ito. Alright, we're going second gate. Whew. Whew. Medyo siksik pa nga ngayon kaysa nung dati talagang loose gravel dito. Ayun, nasiksik. Mahirap pag naka top box tayo dito. Maangat yung harap. Kailangan natin mag lean forward. Mas madali na ngayon. Dati talaga dito malalaki yung mga bato. Nahihirapan kami dito na part Kaya palang PG1 dito, guys, kahit loaded. Yan na. Ahon. 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 Dumadalas. Ahon. Ang medyo mahihirapan tayo, baka third or fourth. Hindi ko kabisado dun Hindi pa ako nakapunta dun sa part na yun. Dito medyo kampante ako kasi nadaanan ko na dati. Mas mahirap yung trail dati. Talagang hindi ganito kasiksik. Pero kakapagod pa rin siya. Yung parasa kasi at saka yung bigat na pupunta sa kamay mo. Alright, we are complete. Alright, lapit na tayo sa second gate. Oh shit, tignan tayo dun. Ito tayo sa gilid. Masiksik dito May mga naamoy na akong clutch. Clutch lining. No worries.
Ren Maris. No, bilis oh. Hindi mga nagawa. Nako, lumabas na naman yung overheat natin. Hindi ko alam kung sa coolant to, yung overheat indicator. Tingnan natin kung makakatagos tayo ng may overheat indicator tayong nakalagay dyan. Pala si PG1 na dinala ko dito. Pero okay lang, para naka-scooter kami. Oh shit. Oh shit. Sarap ng ganun, no? Mga enduro bikes. Sige, kali. Tira mo. Buti na lang siksik siya, guys. Ito na yung second gate. Woo. Sakit pala palad, pre. Tulog na tayo. Alright, second gate. Kompleto pa ang grupo. Kompleto pa tayo, pre. Alright, second gate. Nandito tayo ngayon sa may second gate at tagos tayo din. Napakabanayad na lang ng ruta dito. Siksik talaga siya. Nasiksik na. Solid. Ito yung hindi natin kinaya dati. Ay, kinaya natin pero hanggang dito lang tayo nag-stop. Hindi na natin tinagos yung 3 at saka 4th gate. Pero look at the view. Ang anchor natin. Ganda. Meron pa tayong 3rd at saka 4th gate bago natin marating yung eskwelahan. And syempre ang pinakamaganda, mag-camping dito sa may Takadang. Nice one. Pre 3rd at saka 4th gate, ganun pa rin ba? Iba na yan. Mas madali na doon. Papuntang 3rd, okay na. Tapos 3rd, pabulusok uli. Isang ahon. Tapos yung 4th, pinakamahirap na ahon na sementado na ngayon. Mula dito sa second gate palayo pa, pre. Papuntang 3rd. Malayo pa. Nadaanan pa natin yung junction ng papuntang Alilim. Ayos. Lapit lang yan, pre. Kapit na. Let's go. Mga 3 tumba siguro. Ano, pre? Mga 3 tumba. Hanip na yan. Alright, alis na tayo dito sa may second gate at diretso naman tayo ng third gate. Mula daw dito ay malayo-layo pa yung third gate. Tara. Talagang parang napatad na siya eh. Mahirap pa rin siya. Lalo ko first time mong aakyat dito. Pero hindi na siya ganun kahirap compared nung dati. At sabi ni Maki, mas mahirap daw. Ito daw yung pinakamahirap, yung second gate compared sa third at saka fourth gate. Kapag natagos mo na tong second gate, pwede na. Lakasan lang talaga ng loob dito. Kasi meron nag-attempt kanina bago nung kakagising namin, may mga bumabang scooter. Matras sila. Pero basta mayroon kang experience dito, kayang-kaya. Tsaka malakas yung loob mo kahit first timer ka. May naka-scooter tayo ngayon. At tsaka marami na rin nakapag-prove dito na kayang-kaya ng scooter. Ito may mga pababa. Alala naman sa brakes. Mas madali na yung mas maganda pa nga yung packet kaysa yung palusong eh. Kasi sa palusong
may tendency na mag-skid ka. Kaysa yung paakyat, nakapersa ka lang, nakabelo ka lang nun pa sulong. Pero yung pababa, minsan pag madulas na yung part, may tendency na madulas ka at mag-skid ka talaga. Ayos, makakatagos na rin tayo ngayon. Actually, di ko na-expect na ganun nakadali yung second, kasi talagang ang pagkakakalam ko dun dati, buhaghag yun nang dumaan kami. Kaya mas madali na siya ngayon. Yung mga ganitong ahon, normal na lang lalo nung nag-ugo tayo. Wow! Look at that view! The pre! May mga clouds! Wow! Ganda ng hamog oh! Woo! Kapit! Ganda! Huy! Nagsisimula na naman ang hamog. Hopefully ay hindi tayo ulanin. Wow, sarap ang lamig. Lamig sa feeling. Ayan, meron tayong kasalubong. Nangangalahati na kami sa ruta ng unti-unting kumapal ang hamog na bumalot sa buong paligid. Habang tumataas kami, lalo ring nagiging tahimik ang bundok. Maya-maya narating namin ang junction ng daan papuntang Takadang at pababa naman ng Kayapa. May landing kaming nasalubong na riders na pauwi galing Takadang. Kahit balot ng putik ang mga motor nila, kita mo pa rin yung saya at pagod sa bawat isa. Itong di mula dito sa junction, malayo pa yung third gate. Medyo. Ito kasi yung marker na nangalahati ka na Oo. So half trail na tayo. 3/4 na. Halos. Pero kung yung first timer mo. Oo. Ito na yung pangkalahati mo. Kasi malalapad. Muli kaming umabante sa gitna ng makapal na hamog. Halos ilang metro na lang ang tanaw habang dahan-dahan kaming umaakyat sa maputik at madulas na trail. At habang papalapit kami sa third gate ng Takadang, isa sa amin ang biglang natumba. Ay ka lang, pre. Ay ka lang. Tayo natin, pre. Tayo mo na yan, sige. Tayo natin, Okay, pre. Hawakan natin yung camera. 1, 2, 3, go! Up! Ganyan muna, ganyan muna. Okay, 1, 2, 3. Go! Napotikan pa natumba. Okay, ayan. Up, sige, ayan mo muna. Go, pre. Balance. Uy, hawak. Wait lang, hawak ako. Kailangan may sumakay para maialis na dun Lilipat ko dito. Lilipat mo lang, okay. Sige. Sige, para makaalis. Asag. Sakyan mo na, pre. Yung mga akin kasi sabi dito ako Kinunan Buti na lang at okay naman siya dahil sa putikan siya bumagsak. Malalim at madulas ang bahagi ng trail na to kaya kailangan talaga ng dobleng ingat sa bawat galaw ng motor. Nagpatuloy kami sa biyahe habang binabaybay ang isa na namang mabatong kalsada sa gitna ng makapal na hamog. Sa kabila nun kita pa rin ang masukal na kagubatan na nakapalibot sa amin. Tahimik ang paligid at halos wala kang marinig kundi makina at hangin. Parang eksena sa isang horror movie. Ilang sandali pa, unti-unti nang lumitaw sa harapan namin ang pangatlong gate ng Takadang. Ito na yung third gate. Third gate na pala to, pre. Diyan na yung pababa. Whew. Third gate.
Doon tayo mga behero dito sa may third Mighty Gate ng Takadang. Ganda. Pero zero visibility tayo guys. Dito na yung mga motor na iakyat natin dito sa matarik na pakyat. Visibility tayo. So ang gagawin natin ngayon, magpapahinga lang tayo dito. Siguro mag-lunch tayo kasi mag alas 12 na. Tapos mamaya pag may clearing, at least makita natin yung view dito. Kasi sayang yung akyat natin. Tapos pupunta tayo ng fourth gate and then pupunta ng school. Tapos babalik tayo dito for camping. Pagkatapos namin kumain at makapagpahinga, pinagbigyan din kami ng panahon at bahagyang luminaw ang paligid. Unti-unting nawalang makapal na hamog at bumungad sa amin ang tanawin mula sa pangatlong gate. Mula rito, tanaw na namin ang ika-4 na gate ng Takadang. Sementado na ang daan papunta roon, kaya mas lumakas ang kumpiyansa naming matatapos na rin namin ng trail. Kasi bandang kaliwa, medyo loose gravel yung kanan eh. Kaya kaliwa lang tayo. Ito na yung karats. Huhuy. Mga palo yung likod natin. Baka na pre? Huhuy. Madulas siya. Ayos, medyo tricky to. Madulas. Basa. Dandaanan lang natin. Ayan na oh. Clearing tayo dito pre. Clearing tayo guys. Ano pupuntahan natin? Go, Viera! Harap ka pre, tara. Ganda pre. Ganda pre. Bali doon kayo magka-camp sa taas. Dito ka pre. Spot din pala dyan no? Dyan pala nag-camp si Direk. Alright. Sementado na part. Madulas. Ingat lang tayo dito. Sementado. Bali yung fourth gate ay sementado na. Oh, malalim. Ito yung mahirap talaga yung pababa. Ito yung delikado dito. Mas okay pa yung paahon eh. Yes! Tingnan nyo kung saan tayo galing, yun o. Third gate. Maganda na yung daan. Matigas na, hindi na ganun kalus. Hop. Joke lang pala yan. Dahan-dahan pa rin tayo. Ito, nasa mga kamay natin yung pressure, yung bigat ng katawan natin. Mula sa pangatlong gate, puro palusong na ang daan. Sa gitnang bahagi ng trail, malalalim na uka at malalaking bato agad ang sumalubong sa amin. Yun na. Mag-zero visibility na naman, prep! Mas maganda sa left naman. Kailangan talagang piliin na maigi ang dadaanan dahil marami na ring natumba sa parting ito ng Takadang. Habang tumatagal, ramdam ko na rin ang ngalay sa mga kamay ko dahil halos buong bigat ng katawan ko, ito ang sumasalo. Pag yung PG1 yung dala ko dito, baka nalula na ako. Yung kasi foot brakes yung isa eh. Kaya
Hindi katulad sa scooter, hawak mo yung mga brakes. Nandito pa sila, akala ko nakakit na sila. Mukhang dapat dito tayo sa left. Dito na tayo sa gitna. Bigat. Bit ng mga braso natin. Nandito na yung bigat. Huwag ka lang mawawala ng dito brakes. Yari ka talaga. Sakit na ng kalat. Ng kamay ko. Alright. Kamay ko, ganda. Si imagine mo kung hindi yan sementado nung dati. Tapos bangin dito sa kaliwa. Ngayon, ko na lang, sementado na kasi. Mas madali na lang. Pero grabe, ang ganda talaga ng galaw, yung galaw ng ulap dito. Siguro gawa ganun. Parang arch. Buti na lang mga pre, sementado na siya. Kasi kung hindi, mabato yan. Bahon, papunta doon sa Fort Gate. Ginisik pre. Ginisik lang. Kaya naman yan. Let's go! Nakatagos na lahat ng kasama ko at ako naman ang susunod. Kunting akyat na lang para makumpleto naming lahat ang misyon na matawid ang 4 na gate ng Takadang. Pagdating ko sa simentadong paakyat ng ika-4 na gate, parang nabunutan talaga ako ng tinik sa lalamunan. Doon ko naramdaman na malapit na naming matapos ang trail na matagal naming gustong balikan. At sa wakas, sa pangalawang subok, natapos din namin ang 4 na gates ng Takadang. Kompleto pre! Kompleto tayo pre! Bawas! Revive Conqueror! Let's go! For scooter! Takadang conquered. Sinulit na namin ang pagkakataon para makakuha ng litrato sa ika-4 na gate. Patunay na nakarating kami rito at natapos ang 4 na gates ng Takadang. Let's go! Takadang! Pero hindi pa dito nagtatapos ang paglalakbay namin. Mula rito, tutuloy pa kami papunta sa mababang paaralan ng Takadang. Ano nga kaya ang tanawin na naghihintay sa amin doon? Dito lang sa gilid ng kalsada meron tayo nakita na parang dating falls. Ewan ko lang kung may tubig to kapag tag-ulan. Pero paganda. Cove yung itsura niya. Tapos sa taas may mga punong kahoy, may mga talahib. Siguro kapag tag-ulan, paganda nito at may tubig to. Ngayon lang kasi tayo nakakyat dito sa may gate 4. Kaya hindi natin alam kung ano itsura nito kapag tag-ulan. Pero may daan dito. Mukhang pwedeng puntahan papunta doon. Wow. Ayan siya. Ganda. Sa mga nagpunta na ng Takadang, ano to? Falls ba to? Tandaan nyo ang itsura ng cliff na to dahil mamaya, ibang-iba na ang itsurang sasalubong sa amin dito. Ganda din ng view dito. Wow talaga. Ganda. Tignan nyo yan, no? Ganda.
Dito dinadaanan ng tubig. Siguro falls nga talaga yan. Ito falls din to dati oh. Ayan oh, tuyo lang. Ganda nito kapag tagulan. Tagulan dito, panigurado buhay yung mga talon. Pati Crying Mountains dito, buhay na buhay. Ganda. See this? Woo! Let's go! Woo! Ganda! Hop! Palusong. Palusong. Dito ako medyo nahirapan pag palusong na. Mas nalulula ako pag mabilis. Kailangan mabagal-bagal lang tayo. Slowly but surely. Ko kaya magmabilis pag ganito. Pili ko mag-i-skid ako. Bilis na Lord ah. Para lokal lang ah. Wow! The pre! Maitim na yan ah. Ang tanaw na dito yung school. Ayun oh, yung green. Kulay green. Lapit na pala tayo. Woo! At last, we're now approaching the school. Haha. Ganda. Woo, sarap ng hangin. Ay. Mali tayo ng dinanan. Tignan tayo ng mga iba ng daan. Woohoo! This is it. Ang school. Our last stop bago tayo bumalik. Let's go. Touchdown mga biyahero. Dream big, work hard, stay focused. Sabi nung nakasulat dito. Ganda. Dati pala siyang Takadang Elementary School. Pero pinalitan nila ngayon SSA Saludos Elementary School. Ganda ng grounds nila, lawak. Tawag ka ni principal. Ha? Tawag ka ni principal. Bakit daw? Nag-cheat ka na naman. Grabe ka naman, pre. Sabi ka. Tumail ako, pre. Ba't Ito gano'n? nga pala, no? Ba't nga pala ganun, no? Kapag ka ikaw ay honor student sa school, Oh. kahit gaano pa karami medal mo, ang dali mo makalimutan, no? Oh. Pero yung pero yung natay sa short, hindi ko makakalimutan si Albert. Albert yung pangalan ng classmate ko. Akala ko naman sa... Hindi, yung... Grabe ka naman, pre. Hindi si Albert, na kotsero artist. Hindi naman sumasama, pre. Lalo di... Lalo di sasama yan, pre. Pancakes. Oh, shit. Takadang. Narating namin ang mababang paaralan ng Takadang, pero hindi pa man kami nagtatagal doon ay biglang sumama ang panahon. Parang ayaw ipakita sa amin ang ganda ng tanawin. Nabutan na kami ng ulan. Naulan na dito sa spot. Dito pala sa elementary school. Nakaligo na rin tayo.
Pero iba pala ang plano ng panahon sa amin. After ng ilang minuto nating pag-aantay na tumila yung ulan, ayan na, tumila na. May araw na ngayon. At good news pa yan kasi nakakita tayo ng Crying Mountains gamit yung drone. So, ang ganda talaga ng clearing natin ngayon. Napaka-perfect timing natin na umakyat dito sa may Takadang. Unti-unting nawala ang ulan sa kalangitan hanggang sa magmukhang umiiyak ang buong kabundukan. Ang tinatawag nilang Crying Mountains ng Takadang. Napakaswerte talaga ng timing namin. Sa isang biyahe, halos lahat ng pwedeng maranasan at makita sa Takadang ay nasaksihan namin. Sulit ba live mo, pre? Sulit na sulit, pre. Grabe naman. Nung unang punta ko dito, walang ganyan eh. Bakit? Puro Walang hamog? clearing dito. Oh? Kasi umuulan, dire-diretso hanggang pag-uwi namin. Oh, sheesh. Buti na lang nagkaroon ngayon. ng clearing. Complete experience, pre. Complete experience, pre. Ito na yung Crying Mountains ng Takadang. Kitang-kita natin. Napakaganda. 4 oh. Tapos makikita nyo rin dito yung Batis. Hindi, meron talaga tayo nakitang falls. Pero ganito kasi yung representation niya. Ayan, kung malapit ka talaga dun sa falls, ganyan-ganyan yung makikita mo. Saktong-sakto talaga yung ulan kasi nagpakita sa atin yung mga falls dito sa Takadang. Grabe yung Crying Mountains, silang ganda. Ayan na yung Sea of Clouds after ng ulan. Bumabalik na naman siya. Ganda oh. Prepare lang tayo, pack up, tapos alis na tayo dito sa school. Babalutan na naman yung ating daanan. Pabalik doon sa 3rd na biyak na bato. Akala namin nakita na namin ang lahat ng tanawin na pwedeng ipakita sa amin ng Kibungan. Pero may mga huling sorpresa pa pala itong inihanda para sa amin. Ganda! Buhay na rin yung mga talon, no? Dito kanina walang tubig yan, ngayon meron na ulit. Stig. Biglang nabuhay ang mga bangin na kanina ay tahimik lang naming nadadaanan. Mga talon ang unti-unting lumitaw mula sa mga gilid ng bundok. Parang biglang nagising ang buong paligid dahil sa ulan. Yun! Ganda! Wow! Nice spot. Ganda. Ayan oh, lapit lang sa atin, pre. Wow. Napahinto kami dito sa dinaanan natin kanina. Sinilip ko na to eh, wala siyang tubig kanina. Pero nung umulan, konting ulan lang yun. Pero nagkaroon na ngayon ng tubig. Grabe no, nakaganda. Ayan no. Ganda. Lapit na tayo, pre. Ikutin na lang. Op. Wow. Ganda. Uy. Solid. Sarap maligo dito. Pero malamig na. Hapon na kasi. Pero yan yung falls. Ito yung drinaw natin kanina na walang tubig. Ngayon nagkaroon na rin no. Para siyang bridal falls din. Or belo yung haba niya. Yung korte niya. Napakasulit ng ride na to. Dire-diretso na lang yung natin. Ito na yun. Fort Gate.
Solid. Hahay! Fourth gate. Pababa naman to ngayon, palusong. Pero sementado naman dito kaya okay lang. Basta dahan-dahan lang tayo. Pa rin tayong pakampante syempre. At ito yung kalaban ko dito, palusong eh. Ayaw kong palusong. Mas gusto ko pa yung paakyat tayo. Yan o, mabuhangin pa man din. Preno. Ayos, lalay lang tayo sa preno. Hi. Grabe no. Isipin mo nung ayun no, yung aahunin natin guys. At tarik yan. Ayan no. Parang nalulula ako dito. Ayan yung third gate. Diyan tayo magka-camp. Ha? Nakakalula talaga. Woo! Hindi ako nalula na ganyan pag dito na tinitignan. Kayanin kaya natin. Kinaya naman ni Maki. So, kakayanin din natin yan. Meron lang dito mga bato na malalaki. Dadaan lang tayo dito. Kasi madulas. Grabe akitin natin guys. Ang tarik. Pero ito yung magandang view. Tapos ito sa kabila, bangin. Solid. Kaya nga tarik yan. Tarik yan, malala. Nalulula nga ako pag tinitignan ko dun. No? Akala namin nalagpasan na namin ang pinakamahihirap na parte ng ruta. Pero mas mabigat pa pala ang pabalik paakyat ng ikatlong gate ng Takadang. Isa-isa nang nakaahon ng tatlo naming kasama hanggang sa dalawa na lamang kaming naiwan ni Aris sa ibaba. Pagkatapos ko makapagpahinga sandali, nagpasya na akong ahunin na rin ang matarik at mabatong bahagi ng trail. Alright, ito na, the moment of truth. Siyempre, right tayo. Una ka, pre. Woo! Pasok! Pasok! Oo nga, mali. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Angat mo lang. Buhatin natin. Hindi. Buhangat ka lang. 1, 2, 3. Ah. 1, 2, 3. Gitna na to. Okay. Okay. Medyo tricky siya, pre. Mas nahirapan tayo dito kaysa sa 2. Mas mahirap pa dito kaysa dun sa second. Diretso na napit to pag nakakuha tayo momentum. Ha!
Na natin to, pre. Pahinga lang tayo. Pagod ako. 1, 2. Na-stuck tayo dito. Mali yung diskarte natin. Dapat dito tayo dumaan. Dapat dito. Lapit na tayo eh. Hindi na lang. Tarik yan. Ayos. Nakalis tayo, pre. Nakalis tayo doon. Mali yung diskarte natin. Driver ko yan. Driver error. Doon tayo eh. Nabalaw tayo sa bandang rat sa gitna. Pero okay lang. Charge to experience. Yan naman si Kwan naman. Aris. Alright. Congrats, pre. Alright. Kompleto pa kami. Yung tatlo. Ito pala pinakamahirap eh, yung pabalik sa third gate eh. Hindi nila sinabi yung pala mahirap. Yung second gate pala yun, akala ko yun na mahirap, pre. Dagat, no? Dagat yan. Ganda. Sunset. Ang pinaka-technique talaga dito is mag-conserve ka ng energy. Lalo wala kang kasama, mag-isa pa lang, naku. Let's go. Ito. Oh. 6 na ng gabi. Yun ang mahirap dyan, no? Tire path. Ito na gate 3. Tire path yun, no? Medyo nahulog sa rat si Jason. Tayo naman ngayon. So susundan lang natin kung saan siya dumaan. Tara. Ito yung mahirap dito eh. O step kasi to. Ano, pre? Alright, buti na lang nakabelo tayo. Yes, nakaahon tayo. Tuloy-tuloy na natin itong momentum natin. Kuha na tayo momentum eh. Kanan, pre. Ito step dito. Kakaiba yung hulma ng daan. Ito na yung mahirap. Let's go, Kali. More. Unti na lang. Unti na lang. Unti na lang. Alright. Tapos dito na tayo sa gate 3. Sa tuktok. Alright. Tapos dito pa. Tatas pa tayo dito. Sulitin na natin ito pagtaas natin. Pag-akyat natin. Woo!
Let's go! Nakakit din. Mabitin. Whew. Let's go. Dito na tayo sa campsite. Pagod tayo. Pero at least successful. Nakapag-setup na tayo ngayon ng ating cot tent at paikot yung orientation ng tent namin ngayon. So, ito yung common area namin sa harapan. At kinabukasan, syempre makikita nyo kung ano yung view natin dito. Though nakita nyo naman kanina. Tapos, syempre dinner tayo ngayon. At makabawi tayo ng lakas sa naubos naming energy. Ayan, matitikman na natin kung ano yung lasa ng udong, yung specialty ni Clyde. Pero sabi niya, meron daw yan sa summer. Pero nung nagbakasyon ako doon, nung bata ko, hindi naman siya niluto ng mga lola ko or lolo ko. Di actually pre, ito kasi, ang origin kasi nito, Cebu. Ah, Kaya more on Visayas and Mindanao region ng ay magluluto. nagkakaroon ng distribution nung una. Ah, Pero ngayon sa Maynila, may nabibili na rin siya pero sobrang dalang. Kaya kumbaga naging ano siya, naging pagkain na pang Bisaya lang. Kasi dun siya malapit. Kasi small production lang naman sila. Udong ang tawag. udong. Sarap to pagka masama yung panahon pre, sa probinsya sa atin. Masama yung panahon, maulan-ulan. Siguluto ka nito. Sarap. Anong Para siyang plant comfort ba? food. Ano rekado niyan, pre? Yung udong mismong noodles na yan, pre? Yun yung noodles pre. Pero Ah. ang luto sa kanya, sinabawan lang. May sabaw, tapos ang hinahalo nila pampalasa, sardinas, kamatis, sibuyas, yung usual na gisa. Ah. Pero minsan, yung iba, sinasawagan nila ng meatloaf. Masakto meatloaf, pre. Luto ko meatloaf. Kanina pa kami nagdidilata. Pero yun lang kasi ang madaling lutuin pag ganitong alam na naming mapapagod kami sa Kailangan trail. natin ng space para sa Oo. mga backlight kumbaga. Sarap, pre. Kain tayo ng dinner after ng mahaba-habang biyahe kanina. Oras na para kumain at magpalakas. Sarap. Sarap ng udong, pre. Sarap na, no? May pasuloy naman po eh. Camping clip lang. Lasa nga. Pagkuha lang ng right. Tama na to ng one. So nakapindepende yung lasa niya dun sa sardines, no? Kung anong ihahalo mo. Lasa mo lang yung kamatis. Bagay nga siya pag tag-ulan. Sarap. Let's call it a day, mga behero, and we'll see you guys tomorrow. Excited na ako matulog. Sarap. Let's go. Panigurado mamaya malamig. Good morning, everyone, and welcome sa ating base camp kasama ang ating mga ko-tentero. Tama ba mo, pre? Tama. Ko-tentero. In one word, pre, paano mo i-describe yung experience mo dito sa Takadang? Challenging pre. Challenging. Pre, in one word, paano mo i-describe yung experience mo dito sa Takadang? Majestic. Paris. In one word, paano mo i-describe yung experience mo dito sa Takadang? Breathtaking. Breathtaking.
Pre. Pre! In one word, paano may describe yung experience mo dito sa Takadang? Mighty. Mighty. In one word, paano may describe yung experience mo dito sa Takadang? Siyempre, pinagpala. Sa dulo ng adventure na to, saka namin naintindihan kung bakit paulit-ulit binabalikan ng mga riders ang Takadang. Hindi lang dahil sa hirap ng trail, hindi lang dahil sa 4 na gate, kundi dahil sa bawat bagay na mararanasan mo habang tinatahak mo ito. Ang makapal na hamog, maputik at mabatong daan, mga bundok na parang buhay, at mga tanawing hindi pare-pareho sa bawat oras. May mga pagkakataong tatakutin ka ng bundok at may mga pagkakataon ding gagantimpalaan ka nito. At siguro yun ang hiwaga ng Takadang. Hindi mo kailanman makokontrol kung ano ang ipapakita nito sa'yo. Pero kapag sunerte ka, bibigyan ka nito ng mga tanawin at karanasang mahirap makalimutan. Sa pangalawang pagkakataon, natapos din namin ang 4 na gate ng Takadang. Pero gaya ng karamihan sa tunay na adventure, pakiramdam namin, simula pa lang ito ng pagbabalik namin dito. Kaya kung nakaabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa pagsama at see you sa susunod nating adventures. Peace out.